Papasok tayong muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At napakahalaga ang pag-aaralan natin ngayon dahil nakasalalay dito ang kaligtasan, ang pagpasok sa kaharian ng langit. Na bagaman maraming mga tao ang nagnanais na pumasok sa kaharian ng langit, nagkakaroon sila ng pagkakamali kuminsan sapagkat iba-iba ang kanilang paninindigan, iba-iba ang kanilang pinagkakatiwalaan. Kaya ito ang papasukan natin ngayon. Sino ba ang mapagkakatiwalaan lamang natin at maasahan sa pagpasok sa kaharian ng langit? Kaya ito ngayon ay hahanguin natin sa aklat ni Juan sa chapter 14 verse 6. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Isang teksto lamang ang kukunin natin, and then uunawain natin. Ganito ang sinasabi naman para ito ay hindi tayo malito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang salitang ito ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakilala na walang iba, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng mga pangalan ng tao, hindi sa kaisipan ng mga tao, hindi sa kanilang mga palipaliwanag lamang, sapagkat iisa lamang ang daan ayon sa salita ng ating Panginoon. Sabi niya, "Ako ang daan." Pag hindi ka dumaan kay Jesus o pag hindi ka sumunod kay Jesus, hindi ka makakarating sa Ama, sa langit na bayan. Sapagkat kay Jesus lamang tayo umaasa ng katotohanan, sapagkat siya lamang ang katotohanan. Ang lahat ng kanyang mga habilin, kanyang mga pangaral, kanyang mga sinalita, siya lamang ang mapagkakatiwalaan natin sapagkat siya lamang ang katotohanan. Sa kanya, walang kasinungalingan. Kaya sabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya rin ang buhay. Kailangan nating tangkilikin ang tatlong ito na kanyang pagpapakilala. Kailangang malaman natin ang tamang daan. At ang daan na kanyang tinutukoy ay walang iba kundi yung pamantayan na sinabi niya, yung mga pangungunan niya, yung pagtuturo niya, na pat itinuturo niya na napakahalaga na sundan natin ang pangaral ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung kanyang mga habilin sa atin, ang kanyang mga kautusan ay napakahalaga sapagkat yung kanyang mga kautusan ay katotohanan lamang, katotohanan. At sa kanyang mga kautusan, nandyan ang buhay. Nandyan ang buhay. Kaya nga, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya rin ang buhay. Pag nalihis ang isang tao kay Jesus, mawawala na siya. Kaya ang bawat tao, hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang kanyang kaligtasan sa pangalan ng anumang iglesia o anumang relihiyon. Hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang kanyang kaligtasan sa pamagitan ng kung sino-sinong tao. Maraming mga tao na nagpapanggap na sila'y marunong at umaakay ng mga tao. Ngunit dapat na alamin ng mga tao na inaakay nila kung makakamtan ba nila ang buhay o makakarating ba sila sa Ama.
sapagkat sa ating Panginoong Hesus lamang tayo may pag-asa upang makarating tayo sa Ama na nasa langit. Napakaganda ang kaniyang sinalita at napakaliwanag. So, kung magkagayon, wala tayong alinlangan. Hindi tayo mag-aalinlangan na sumunod sa Kanya. Siya ang daan. Ano ang ibig niya sabihin? Kailangan na sundin natin ang Kaniyang mga pangaral. Sundin natin ang mga salitan niya. Sapagkat sa Kanya lamang natin matatamo ang buhay. Napakaganda ang tekstong ito. Napakaganda. At sa mga tao na naghahangad, maraming Kristiyano na sa buong sanlibutan na naghahangad na makarating sa Ama sa langit na bayan. Ngunit, karamihan sa kanila ay pinagkakatiwala nila ang kanilang kaligtasan sa mga umaakay sa kanila na mga relihiyon, mga founder ng relihiyon na nalilihis dito. Karamihan sa kanila, inuuna nilang alamin o sundin ang mga habilin at mga utos ng mga founder ng iba't ibang mga relihiyon. Nakakalimutan nila na kay Jesus lamang na Panginoon natin makakamtan. Kay Jesus lamang na Panginoon natin makikita ang daan na katotohanan, tamang daan. At sa Kanyang mga salita lamang natin malalaman ang katotohanan. At ang mga katotohanan ito, ang daan at ang katotohanan ito, ay Siyang nagbibigay ng buhay. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, makararating tayo sa ating Ama na nasa langit. Palawakin ninyo ang inyong pangunawa dito upang magkaroon kayo ng lalong malawak na kaalaman, pagkaintindi, nang hindi na nyo ipagkakatiwala ang inyong kaligtasan sa kung sino-sino mang tao o kung sino-sino mang relihiyon. Isa lamang ang pagtiwalaan natin, ang ating Panginoong Hesus Kristo, na Siya ang daan, Siya ang katotohanan, Siya ang buhay. So, mapalad ang nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus at magandang oras sa ating lahat.